nagsasabing kahit saan tumungo, anumang hanapin, kailan may hindi mawawala ang ating pag-asa. Ayan. Good morning, everyone. Good morning. So, welcome to our 10 a.m. service. So, by the way, my name is Jerry, one of the life group leader na nagsaserve dito sa Life Novaliches. So, let us all stand as we prepare our hearts to worship God today. So, ayan. So, let me encourage you with this verse from Jeremiah chapter 29, verses 11 to 13. So, sabay-sabay po nating basahin. So, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a... Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So today, as we worship God today, let us seek Him with all of our hearts. For He knows and have plans for us, for our overall well-being, for our peace, and for our future. He is our only hope. Hindi sa ibang bagay, hindi sa ibang tao. He is our only hope. Because our God is unchanging God. He is the same yesterday, today, and forever. So let us pray. Lord, thank you for this day, Lord God, na binigay nyo, Lord. Lord, we are very excited to encounter you, Lord God, today, Lord God, as we worship you with all of our hearts, Lord God. We humble ourselves, Lord God, to seek you, Lord God, today, Lord God, and the next following days, Lord God. Give us a strength, Lord God. Give us Holy Spirit, Lord God, to know your word, Lord God, to encounter you, Lord. Salamat, Lord God, sa araw na to, Lord God. Salamat for all the blessings, Lord God, for the peace that we have, Lord God, every single day, Lord God. Salamat, Lord God. We honor you, Lord God. We bring back all the glory and praises in your name. In Jesus' name we pray. Amen. So let us worship God today. We come to your presence, Lord. We sing for you, God. We praise you, Lord. Come on. It's true, it will never fail. Our soul secure to carry us through. Seasons will change, sun and moon will fade away, but our hope is sure, forever you reign. Let it be as you have said. It's true indeed, it will never fail. Our souls carry us through. Seasons will change, seasons will change.
said. Let it be as you have said. Your ways are higher. You've gone ahead of us. Now we will trust in our unchanging God. Your word unshaken. Your truth will be our life. Now we will trust in our unfailing God. Oh, oh, You will never fail. 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 Let it be as you have said. Let it be as you have said. Your ways are higher. You've gone ahead of us. Now we will trust in our unchanging God. Your will eternal. Our lives are in your hands. Now we will trust in victory. Come on. Oh, oh, praise you, Lord. Lord, we praise you, God. We worship you, Lord. Worship you, Jesus. Ikaw lang, sa'yo lang aming pag-asa. Panginoon at kaibigan, natatangi, nag-iisa. Panginoon at kaibigan, ikaw ay tapat at mapagkumbaba. Buhay mo ay inaalay, buhay mo ay iyong inalay. Walang hanggan ay binigay. Panginoon ng kaligtasan, ikaw ang sandigan ng pusong sugatan.
Sa krus nahanap ang kapatawaran, pag-ibig mong di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Iniligtas sa kamatayan ang iyong mga nilikha, ang iyong mga nilikha. Panginoon, Panginoon ng kabutihan, ikaw ang sandigan ng buong sanlibutan. Ika'y nagahari, walang katapusan. Jesus,
Lord, sa iyo lamang kami may pag-asa, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan ang presensya mo sa araw na to, Panginoon. Tinataas ang pangalan mo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating pong basahin ang 2 Corinthians 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, ayan. Ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa puso. Hindi mahalaga sa Diyos kung gaano kalaki ang ibinigay mo, kundi kung ano ang laman ng puso mo habang nagbibigay ka. Ayaw niya na nagbibigay o dahil napipilitan o dahil sa guilt. Gusto niya ang pagbibigay ay nagmumula sa puso na masaya, tapat, at sa Diyos lamang asa. Kapag nagbibigay ka ng may kagalakan, ginagaya mo ang puso ng Diyos. Siya ang pinakadakilang nagbigay. Binigay niya ang kanyang bugtong ng anak hindi dahil kailangan niya, kundi dahil mahal niya tayo. Ganon din tayong dapat. Ang pagbibigay natin ay bunga ng pagmamahal at pasasalamat. Ang masayang nagbibigay ay nagbubukas ng maraming pagpapala, hindi lamang sa pananalapi, kundi pati sa spiritual aspect ng ating buhay. Pinanalalim nito ang ating tiwala sa Diyos. Pinapalago ang ating pananampalataya at pagbibigay ng tunay na joy. Kaya magbigay tayo ng may galak, magbigay ng may pagmamahal, magbigay ng may layunin na ang pag-asa natin sa Diyos nang gagaling. Dahil bawat pagbibigay natin ay pagtatanim sa walang hanggang kaharian ng Diyos at tuwang-tuwa si Lord sa ganitong puso. Amen. Manalangin bago pong lahat, pwede po natin isend ang ating mga chikas, tithes and love offering, sa online mga banking, at sa PayPal and Maya. Okay, sorry po. Sige po, mag-pray po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa sinseridad ng aming mga puso. Lord, bigyan mo kami, Lord, ng pagkakataong magbigay para sa iyong kaharian sa araw na to. Dalangin po namin tanggapin mo ng may pagmamahal. At Lord, nagpapasalamat kami dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataong magbigay para sa kaharian mo, para sa gawain mo, para, Lord, marami pa, Panginoon, ang maabot ng mga ibinigay namin, Lord. Dalangin po namin ikaw lamang ang maitaas, maluwalhati, mabigyan ng papuri, at Lord, ikaw lang ang ma-highlight, Panginoon, sa lahat ng gagawin po namin. Lord, salamat sa iyong lahat ng papuri, paggalang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Itong aming dalangin in Jesus' name. Amen. Ngayon po, panalangin po natin yung ating mga young kids. Sila po yung gagamitin, Lord, the near future. Sige po, i-an po natin ating mga kamay. Panginoon, marami pong salamat sa mga batang ito na in-entrust mo sa church ng life. Dalangin po namin maturuan sila, Panginoon, ng may pagkilala sa iyo, Lord, habang sila ay lumalaki. I-guide mo po sila, Lord, maintindihan nila kung ano yung pag-aaralan nila sa loob ng kids room, Lord. At Lord, pagpalain mo rin po mga teachers, Panginoon, na magtuturo sa kanila, at yung mga magulang na nagdala sa kanila dito, Lord. Pagpalain mo sila, Lord, nawa po, Panginoon, by guide nila ang kanilang mga anak, Panginoon, patungo sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus, in Jesus' name, Amen. Let's continue to worship the Lord. Not just sovereign in our nation, reigning, Lord, in every nation, but also reigning in our hearts, in our lives. Lord, we glorify you, we magnify you, O God, for who you are. We worship you, Lord. We are your children, God, and you are our Abba Father. And
whom we call. And when we seek you with all our hearts, we will find you. Thank you, Jesus, for we are already in your hands. Thank you, God. Thank you, Lord. In the midst of the battle, I put my trust in you. Darkness overwhelms me, I will look to you. Enemies surround me, and sorrow fills my heart. A gentle voice reminds me I'll never be apart. Now I worship.
Let's read together the Word of God from Romans chapter 4, verses 18 to 25. Let's read. In hope he believed against hope, that he should become the father of many nations. As he had been told, so shall your offspring be. He did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. That is why his faith was counted to him as righteousness. But the words "it was counted to him" were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him, who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for us for our trespasses and raised for our justification. This is the word of God. Let's pray together. Lord, we just want to thank you, God, that, Lord, we are here together in this place. We can worship you. We can, Lord, be in awe of your presence sa kalagitnaan namin, Panginoon. Maraming salamat, God, dahil you continue to speak to us, Lord, through your word. And Lord, just like what we were singing a while ago, dalangin namin, Panginoon, Lord, i-search mo, God, yung hearts ng bawat isa amin. Lord, may we continue to seek, God, your will for us, your ways for your people. And dalangin namin, Panginoon, na yung mensahe mo para sa amin ngayong umaga na to ay mangusap, Lord, sa bawat isa amin. God, if there is anyone in this room na we put our hope in different things, Lord, dalangin namin na as you speak to us through your word, may we put and find our hope in you. Jesus Christ, our Lord and Savior. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give God a hand. Once again, good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating 10 a.m. Sunday service dito sa Life Nova Liches and Every Nation Church. And we're called to love God and love people. So, yan. Pwede na kayo mag-hi sa mga katabi nyo or nasa likuran nyo. Ayan. And it's good to see everyone here sa ating 10 a.m. Service. Ayan, nais ko pong magpakilala. Ako po si Sam, isa sa mga campus missionaries dito sa Life Nova. Ayan, and usually po, ang nag-preach naman sa atin pag 10 a.m. service, si Coach Taps, andun siya sa likod. And he will be supporting us today as we deliver yung message ni Lord for everyone. Ayan, and as you know po, yung pastor po natin, Pastor Tim, nasa Cavite po siya ngayon. Pero just a few days ago, magkasama sila ni Coach Tap sa Iloilo and, helped our Iloilo churches there to, para ma-mentoran sila, ma-strengthen yung church natin doon. So, indeed, the Lord is doing amazing things sa church natin. And we hope that in the next, years to come, as again, we put our hope or yung pag-asa natin kay Lord, maraming mga tao din yung matatagpuan nila yung pag-asa nila mula sa Panginoon. And yun, kahapon lang din, galing tayo sa isang memorial service. Yan, youth gathering and memorials. Yung memorial service na yun, natandaan ko talaga, di ba? So youth gathering and then memorial service, and that was the parang
first memorial service na napuntahan ko na grabe, sobrang dami ng tao. Siguro kung susumahin namin mga 100 plus kasi ano lang din naman siya sa residential yung yung area ng ano. So yun, and while habang tinitingnan natin yung crowds doon, no, na yung question lang din na naglilinger sa mind ko noon, yung naisip ko noon is, itong mga tao kaya na to, nasan kaya yung ano nila, yung pag-asa nila. And this is why, no, we have this, our new series called Pag-asa. Ayan, kung saan, no, yan, hindi po yung pag-asa na ng weather system. Diba? Hindi po yun. Nag-check ng weather natin sa mga susunod na araw. Pero yung pag-asa o yun nga, yung hope, no, na matagpuan natin siya kay Lord. Lalo na, no, sa natin ngayon, sa panahon natin ngayon at sa nangyayari din sa bansa natin, sa marami pang nation, no, na yung mga tao, they continue to put their hope in different places or in different things. And ang aim natin dito sa series na to is that matulungan tayo nito. As we go through the Word of God, it will help us na ilagay natin, no, yung pag-asa natin, or we anchor our hope dun sa ginawa ni Jesus Christ for us. And ang ganda lang how yung worship songs natin kanina really speaks of where we put our hope into. And ang hope and prayer natin, no, that we don't just sing those songs, but really mag-resonate yon sa life ng bawat isa sa atin, na we put our hope in what Jesus Christ has done for us, rather than the things of this world, no. Some of us, maybe, we're putting our hope sa gobyerno natin, lalo na mag-e-election na din, right? This May. So, we're putting our hope in candidates, ganyan. Minsan, nilalagay natin yung pag-asa natin sa ekonomiya ng bansa natin, mataas na yung unemployment rate, mataas yung mga presyo ng bilihin, right? Saan na kaya papunta yung bansa natin? And sometimes, we put our hope in personalities, right? We put our hope dun sa mga, kumbaga, influencers na napapanood natin, right? Or we put our hope dun sa parang leader na we think yun yung magbabago ng sitwasyon ng bayan natin. Or sometimes we put our hope in the places that we belong to. Even sa natin, kumbaga sa religion ng mga tao, they think that religion, if they put their hope in a religion, it will save them. It will make their lives better. Or most of us, no, na we tend to put yung hope natin in our possession sa kung ano yung meron tayo. But I hope that this series, no, will put us back, kumbaga, i-align na tayo ulit nito sa kung saan ba dapat natin nilalagay yung hope natin. And ayan, for this week, we will be talking about the foundation of our hope. Ayan. Pwede mo sabihin foundation? Ayan. Sa Tagalog, pundasyon. Ayan. So, hindi po ito yung foundation na nilalagay po sa mukha. Ayan. Ayan. Kasi yun agad pag sinabing foundation, right? Ayan nga, we will be talking about foundation of our hope. So, again, it's not something na nilalagay natin sa face natin, but foundation means, no, ito yung base, yung support, siguro nga base, hindi ako masyado maalam sa ano ba dapat yung mauunan na nilalagay sa ayan, sa mga skincare eh. So there, it means base, support, or yung starting point on which something is built. So alam yan, ng mga natin dito, nag-aaral ng engineering, right? So, pag sinabing foundation of our hope, ito yung main reason natin, or ito yung solid basis natin kung bakit yung hope natin or yung pag-asa natin, hindi siya basta-basta natitinag. Ayan. At kung walang strong or malakas na pundasyon, right, na yung hope natin, yun nga, it will be weak,
will be unstable. At just like a building, right? Lalo na, ang dami ding mga nangyayari na lindol, right? Sa ibang bansa, dito din sa atin. So, just like a building, no, without a firm base, then it will easily collapse kapag walang strong foundation. So, sino sa atin dito na-try na natin or pagpatayo ng bahay? Ayan. Pagpatayo ng sariling bahay? Meron ba? Ayan. Or siguro nakikita naman natin sa ayan, si Grace, ayan, sige. Grabe. Ayan, may sarili ng bahay, nakapagpatayo na ng sariling bahay. Ayan, di ba? In building a house, kailangan may solid concrete na foundation kasi kung hindi, pag bumagyo or lumindol, right, madaling masira yung bahay. So kumbaga hindi ka lang nakatingin sa aesthetics kung maganda ba yung design, yung interior, pero napakalaga ng pundasyon, tama ba? And then also sa pagpa-plant ng trees or ng mga puno, right? So yung kaya naman yung mga puno na matatayog, 'di ba? Hindi sila yung basta agad-agad na nabubuwal kapag dumaan yung malakas na bagyo, kapag naka-anchor sa ground or malalim yung yung roots nun, 'di ba? Yung ugat nun. Right? And also another illustration in anchoring a ship, right? Lalo na yan sa mga barko, right? So magstay steady yung barko kapag may anchor, right? May angkla na katulad niyan na nasa picture. And so yun yung pag-uusapan natin today. What is the foundation of our hope? Na kanino ba yung pag-asa natin? And kanina binasa natin in the reading of our word, Romans chapter 4 verses 18 to 25. So this is letter or yung sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma, yan obviously, right? And dito sa letter na to, kumbaga inaalala ni Apostle Paul yung naging journey ni Abraham. Kanina, 'di ba? Habang binabasa natin yung word na marami siyang mga binanggit na mga name. Yan, si Abraham, si Sarah, yan. And yun, hindi ba ako? Ayan. So yun. Hindi ba ako yun? So yun. So kumbaga inaalala niya kung ano yung journey of faith na meron si Abraham. And ito, hindi lang to naging part ng binasa natin na verses. But then in verse 17, sinabi doon, I have made you the father of many nations. Ito yung pangako sa kanya pangako ni God sa kanya. If you remember yung mga previous preaching natin that talks about faith, laging na may mention si Abraham tsaka si Sarah. Kasi father and mother of the faith. Right? So, ito yung promise sa kanya ni God that I will make you father of many nations. Right? Paano magiging father of many nations si Abraham kung first and foremost, 'di ba? Matanda na sila, 'di ba? Kumbaga beyond age na ng childbearing, and yun nga, for so many years na mag-asawa sila, wala silang anak. And yun yung promise sa kanya ni God, I will make you father of many nations. Tapos sabi dito, I have made you the father of many nations. Nakita naman natin, right? In the years to come, as Abraham and Sarah waited for that promise, na indeed, from that offspring nila, si Isaac, many nations, kumbaga, indeed, na-fulfill yung promise ni God, na naging father of many nations siya. Kaya dito, makikita din natin, na kumbaga, dinidescribe dito ni Apostle Paul who God is. The one who keeps His promises. Nasabi dito, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Right? Parang paano ka nga naman magkakaroon ng maraming anak? Ito yung pangako sa akin ni God. Magkakaroon ako ng maraming anak, pero
ilang taon na kami nagsasama ng asawa ko pero wala pa kaming anak, right? So indeed ganun yung ganun yung character ni God eh. He gives life to the dead and calls into existence yung things na hindi nag-e-exist. Unlike sa atin na mga tao, yes, kung kinreate tayo ni God, pero in order for us to create something, it has to be parang meron ka ding something na gagamitin. Pero si God, being the uncreated creator, na He calls into existence things that do not exist. And so, here, we can learn, or we can put yung hope natin sa character ni God. It says doon sa verses na binasa natin in 18, verse 18, sabi dito, in hope he believed against hope, that he should become the father of many nations. As he had been told, so shall your offspring be. So, we can hope against all hope when we have faith in God. Ano ba yung ibig sabihin nun? Na we can hope against all hope. Kayo ba naranasan nyo na bang umasa? Ayan. Naranasan nyo na ba na umasa? Ayan. Naranasan nyo na bang paasahin? Diba? So, ayan. So, sabi dito, we can hope against all hope when we have faith in God. Kasi, ibig sabihin ng hoping against hope, it means you refuse to give up yung faith mo kay God. Yung faith mo sa promises ni God. Even when very visible signs screams impossible. Naranasan niyo na ba yun? May ganun na ba tayong experience na may pinapagawa si God sa atin and yet parang, teka Lord, parang imposible. Hindi ko yata kaya yan. And so, tayo, instead of really putting our hope in God or putting our faith in God, nakatingin na tayo dun sa ability natin na kung magagawa ba natin yung bagay na yon. Pero pag sinabi kasing hope, no, or pag-asa, ano yan kumbaga, mayroon kang expectation. At hindi lang siya basta-basta expectation lang, but it's a confident expectation. Kumbaga, talaga, mataas yung kumpiyansa mo. Right? Kanino? Kay God. Hindi yan taas ng kumpiyansa mo sa sarili mo. Right? Kasi in our limited capacity, hindi talaga natin kakayanin. Right? Have you already experienced that? Merong pinapagawa sa'yo si God, sabi sa'yo ni Lord, sharean mo na ng word yung family mo, or sharean mo na ng word yung classmate mo, and yet ikaw, patuloy ka pa rin na nakatingin sa sarili mo, hindi ko po kaya, Lord, kasi ganito lang ako. Hindi naman ako magaling magsalita Hindi naman ako, mahiyain ako introverted ako right? And so tayo, kadalasan, tumitingin lang tayo sa sarili natin, right? Pero hindi natin tinitingnan kung ano ba yung kakayanan ni God. And so, yung expectations natin, when we say hope or pag-asa, yung expectations natin, or yung, kumbaga, yung kumpiyansa natin, no, is na kay God, na siya yung magfulfill ng kung ano yung pinromise niya sa atin. At yung promises ni God, matatagpuan yon sa word niya. Right? Tulad nung binasa natin. Nakita natin from the life of Abraham, if we will recall yung preaching sa life ni Abraham at ni Sarah, right? Na in Genesis, pinangako sa kanila ni God na magkakaroon ka ng maraming anak, na kasing dami ng stars in the sky, right? Kasing dami ng sand in the seashore. So, si Abraham, si Sarah, parang, paano yun mangyayari, God? Barren kami, which was mentioned in the verses as well. Paano mangyayari na magkakaroon sila ng anak, magiging father of many nations, si Abraham. And so, and yet, nakita natin, no, spoiler alert naman na to,
na indeed, God fulfilled yung promise niya kay Abraham tsaka kay Sarah. So makikita natin dito that it's really not about us. Tama ba? Hindi siya tungkol sa kakayahan natin, hindi siya tungkol sa abilidad natin, hindi siya tungkol sa resources na meron tayo, but it's about God. Yung pag-asa natin, no, ay nasa confident expectations natin kay God that He will fulfill. Siya yung gagawa, siya yung kukumpleto, siya yung magfulfill ng ipinromise niya. No? Kasi grounded yon sa character ni God. And time again, we can see that in the Word of God, how He is indeed a promise keeper. No? He keeps His promises. Tayo mga tao, we keep on promising, right? Promise, specs man. Nagawa niyo na ba yun? Na-try niyo na bang mag-promise and yet we were not able to deliver, right? Or tayo din, minsan, napangakuan tayo, pero that person wasn't able to deliver kung ano yung pinromise niya. Kasi bilang mga tao, we fail, right? Hindi tayo nagki-keep up sa word natin. But then time and time again, makikita natin sa word ni God, makikita natin sa mga stories ng mga tao. Dito, specifically sa letter ni Paul, highlighting yung story ni Abraham and ni Sarah, na time and time again, God keeps on fulfilling His promises to His people. And so, pag sinabing hope, it's something na parating pa lang, right? Yung kumbaga, pa lang siya, it's something that you expect that will happen in the future. And that is based sa kung ano yung character ni God at sa kung ano yung sinabi niya. Hindi siya yung basta lang tayo, positive thinking. Kasi minsan tayo ganito lang, sige, kaya natin yan. Na-try mo na ba yun? Parang i-assure mo yung sarili mo, di ba? Na parang ang hirap naman yatang ang hirap namang ma-promote dito sa dami ng mga kalaban ko for promotion. Hindi, sige, kaya natin yan. Di ba? Or sometimes, pag mag-encourage tayo sa natin, sa friend natin, right? Or sa office mate natin, sa classmate natin, sabi lang natin, sige, kaya mo yan. Magtiwala ka lang. Hope is not positive thinking, right? Kaya ko to. Hindi siya tungkol doon, right? And ito pa, minsan akala natin yung hope is something na, kumbaga, sarili mo lang yon, ikaw lang yon, pinanghahawakan mo lang yon, delulo ka lang, na yun yung mangyayari sa life mo, pero hindi naman talaga yon yung sinabi sa'yo ni Lord, right? Sometimes, ginagawa natin is, eto Lord ito yung dapat mangyari, or ito yung mangyayari sa buhay ko. In 5 years from now, magiging successful ako. 10 years from now, magiging ganito na yung posisyon ko sa kumpanya. 4 years from now, gagraduate ako with high honors. Right? And tayo, tinitwist natin yung arm ni God. Or kumbaga, ina-align natin yung, si God pa yung mag-a-adjust. Right? Doon sa natin, sa gusto nating mangyari sa buhay natin. That's not hope. Okay? Hindi yun yung pag-asa. Right? Kasi, ang pinapasunod mo si God eh. Hindi ikaw o hindi tayo yung sumusunod sa kung ano yung sinasabi ni God. And so, yung pinanghahawakan natin na reality is what the Lord says. What the Lord says. Hindi siya yung, Lord, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Maganda naman to eh. Diba? Minsan may ganun tayo, diba? Na may pinanghahawakan tayo ng isang bagay and para sa atin naman, maganda naman siya. Tama ba? Maganda naman na maging successful sa buhay. Tama naman, mag-aim tayo ng maganda para sa family natin. Tama naman na mag-aim tayo ng maganda para sa sarili natin. But the question is, saan yung hope mo? Saan yung pag-asa mo?
baka ikaw lang yon, hindi naman ito talaga yung pinapagawa sa'yo ni Lord. And so hope is not like that. You anchor yourself dun sa kung ano yung sinasabi ng word ni God. And so, kumbaga yung ano natin, yung faith natin, o yung pagtitiwala natin kay God, it involves sa pagtitiwala din natin sa pangako ni God sa pamamagitan ng salita niya. At yung hope naman, yung pag-asa naman, it involves na nag-e-expect tayo na, Lord, because this is what you say in your word, this is your promise to me and to my family, then naniniwala ko, I put my hope in you that you will fulfill it according to your purpose. You will fulfill it according to your timing. And so, ang nais ni God sa atin, magtiwala tayo sa will niya. Magtiwala tayo sa will niya at sumunod tayo sa ways natin. Kasi minsan, ganito naman yung nangyayari. Ito na, alam natin yung promises ni God, nababasa natin yung word ni God, and yet we keep on doing the opposite. Pinangako naman niya ni God na pagpapalain niya yung family ko. And yet, we keep on doing the opposite. We keep on disobeying the Lord. And we do things na hindi nakaka-honor sa Kanya, nang walang integrity. So, when we put our faith in the promises of God, and we hope that it will be fulfilled, no, according sa salita ni God, we position ourselves na we obey kung ano yung will niya. Diba? Ay, mangyayari naman yan eh. For sure, it will happen. And yet, we keep on going the opposite way. We keep on doing yung mga bagay na hindi naman align dun sa will niya. And so, I believe na si Lord, china-challenge niya din yung bawat sa atin today. Na kung nais natin talaga, no, pagkatiwalaan natin si God sa will niya para sa buhay natin, then why not, no? Let's go dun sa way talaga ni God. Ituro sa atin ni Lord. Ang prayer natin, Lord, teach us the way that we should go. Sabi nga din yan sa Proverbs na hindi tayo mag-lean sa sarili nating understanding, but rather we allow yung selves natin to na-lead tayo ni Lord dun sa way na nais niya para sa atin. And so, makikita natin dito, we can hope against all hope when we have faith in God. We can hope against all hope when we have faith in God. Yung sitwasyon ni Abraham, sobrang hopeless nun sa human perspective, right? Sabi nga dun sa word as good as dead yung katawan niya. Tama ba? Tapos yung womb ni Sarah, barren, or sa Tagalog, baog siya. Right? But yet, he did not give up hope. Dahil yung hope na meron siya, hindi nakabuild dun sa circumstances niya. Hindi nakaangkla yung pag-asa niya dun sa dahil baog silang mag-asawa. Dahil ilang taon na sila na gustong magkaanak, pero hindi sila magkaanak. Right? And tayo ba, no, as people of God, like for our students, no, na do we put our hope in God, lalo na pag nakikita natin parang yung reality, ang dami kong meron akong mga subjects na nagfe-fail. Ayan. Meron akong mga subjects na I don't know kung ano ba to, gagraduate pa ba ako on time or makakagraduate ba ako ever. Right? Even if everybody around you is telling you it's impossible. Pero dahil pinanghahawakan mo yung pinangako ni God na yung plans niya for you is to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Then, alam mo na hindi yung grades mo yung magde-define sa'yo. Right? But then again, you don't make that as an excuse. Yun naman yun. Right? Or say, for married couples, right, na they have been waiting and praying,
right? For them to have their own child that they will raise. And yet, parang marami na yung nagtatanong na, oh, kailan pa kayo magkakaanak? Oh, bakit wala pa? Right? And sometimes, inisip natin na yung reality natin is yung sinasabi na din ng mga tao sa paligid natin. Baka nga, hindi na kami magkakaanak. Baka nga, hindi na kami magkakaroon ng pamilya na pinapangarap namin. But again, our hope was not based on what we see or what others see, but our hope is in who God is. Sino ba yung God natin? Sino ba siya? He's a promise keeper. He's the one who fulfills His promises sa atin. We can have faith in God because God is able to do what He had promised. We can have faith in God because God is able to do what He had promised. And yun yung sabi niya doon sa verse na sumunod in 20 to 21. Right? No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what He had promised. Tayo po ba, are we fully convinced that God is able to do what He had promised sa atin? Or are we fully convinced na I'm able to do all these things because Christ will strengthen me? Ayan. Or do we put or say we say I'm able because ito yung yung ability ko. Ito na yung yung resume ko, ito na yung mga na-achieve ko. But here nakita natin sa life ni Abraham, no, na yung faith niya kay God was strong because it was not rested in his own ability. But it is rested in the ability of God to keep His word. Nakita natin na yung life ni Abraham at ni Sarah, hindi yun perfect, right? Alam na natin yung story na yun eh. Iano lang natin, re-review lang natin para maalala natin. Kasi minsan inisip natin, kailangan perfect, right? Or nakita natin sa life ni Abraham tsaka ni Sarah na even if they were not perfect, but God is able to do what He had promised. And ito minsan yung iniisip natin na dahil ito yung pinangako ni God, sige, Lord, I will trust you. Yun pa yung sabi natin, no? I will trust you. And yet, parang pag nakikita natin na, God, parang ilang taon na, parang wala pa din yung yung pinromise mo sa akin. And sometimes, dahil naiinip tayo sa promise ni God, sa fulfillment ng promise ni God, na tinatry natin siyang tulungan. Just like what Abraham and Sarah did, right? Kasi hindi naman din agad sila nagkaanak eh. Ilang years pa yung inabot ng fulfillment ng promise ni God. And so, they tried to help God, right? Or minsan, inisip pa nila, nung sinabi ni God yung promise na yon, na that Abraham will be father of many nations, iniisip niya, baka sa pamagitan ng nung servant ko, si Eliezer. Right? Pero sabi ni God, hindi, magkakaroon ka ng sarili mong anak. And dahil ang tagal ng taon na paghihintay nila, right? Tulungan ko na kaya si God? Tulungan na kaya namin si God? And so, kawawa naman yung servant ni Sarah, si Hagar, right? Na sa kagustuhan nila na ma-fulfill na yung promise ni God, maybe through Hagar, ma-fulfill. Pero hindi ganun si God eh. Huwag nating, kumbaga, kung ano yung sinabi ni Lord, huwag
huwag natin i-tweak yon by thinking that we will be able to help God na i-deliver niya yung promise niya. Kasi si God, sabi nga dito, God is able to do what He had promised. God is able to do what He had promised. Hindi niya kailangan ng tulong natin. And so we think, no, by helping God, doing this stuff, no, gawin ko muna to. Lord, I'm praying for a house of our own, sa family, and sa work. Hindi natin inaayos yung trabaho natin. Hindi tayo nagiging diligent sa trabaho natin. Nawawala ng integrity yung trabaho natin. Thinking na pag naging, ay, wala naman nakakaalam eh. Thinking na pag nakaipon ka ng mas maraming salapi, okay, malapit na. No, malapit na. Magkakaroon na kami ng sarili naming bahay. Right? Or say, God has promised you na maganda yung plano niya sa'yo for the future. And yet, sa likod naman ng ginagawa natin, di ba? We cheat on our exams. Right? Sige, wala naman nakakaalam eh. Okay lang yon. Or say, we're praying for a godly relationship and yet, dahil ang tagal, no? Sige, anahin ko na to. Diskartehan ko na to. Right? Pero, hindi sa ganoong paraan, gusto ni God na ma-fulfill yung promise niya para sa atin. Ang nais ni God, magtiwala tayo sa ways niya para sa atin. Sa way ni God kung paano ma-fulfill yung promise niya para sa atin. Hindi sa sarili nating diskarte. Hindi sa ways natin. And ito, another thing, right? Lalo na ngayon, dahil mag-election na din. Marami din sa atin yung nangangako, right? Na pag ito yung binoto mo, ito yung mga mangyayari sa lugar natin, 'di ba? Magkakaroon ng patubig, kailangan ng pabahay, ganyan, 'di ba? Pag ako yung binoto nyo, 'di ba? In 3 years time, mawawala yung traffic sa Metro Manila. Wow. 'Di ba? Magaling sa ganun yung mga yung mga nangangandidato eh. Sa mga words na magpa-persuade sa'yo, right, na iboto sila. And yet, pag panahon na naluklok na sila dun sa posisyon na yon, they were not able to deliver what they had promised to the people. And so, anong ibig sabihin nun? Right? Ibig bang sabihin, gano'n naman pala lahat. Wag na. Ano na lang, hindi ko na, bahala na kung sino na ang iboto ko. Kung ano lang yung nafe-feel ko. Right? Na hindi naman na natin ginagawa yung due diligence natin to really choose a candidate or vote for a candidate na alam natin na this person will, kumbaga yung goal niya sa pagtakbo niya sa position na yon is not for his own good, but for the good of the people. Kasi wala pa rin naman perfect na candidate eh. But then, ang sinasabi dito, yung hope natin does not rest on those people. We still do our due diligence of choosing the right candidate, but still, ultimately, yung hope natin na kay God. He is able to do what He had promised. Sabi sa word, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Lord, paano naman kami pinagpala nito? Diba? Baka in 5 to 10 years time, nagpapala na kaming lahat. Diba? Dahil ang tataas ng bilihin. Ang tataas ng bill ng kuryente at tubig. Right? But again, God says, no? Sabi sa word,
God is able to do what He had promised. And so we don't rest yung hope natin on the people that alam naman natin, they will fail, but God never fails sa pangako niya. Kasi pag si God yung nangako, no, hindi tayo talo. Lagi nating tatandaan yun. Pag si God yung nangako, hindi tayo talo. Kasi ito yung character niya eh. Trustworthy siya eh. Mapagkakatiwalaan siya eh. Kaya, ang challenge din sa atin, seek natin si Lord, alamin natin yung character niya through His Word. Doon natin malalaman eh, na indeed, Lord, you are able to do what you have promised. Hindi lang siya kumbaga yung narinig natin from the preacher or narinig lang natin dahil sinabi ng life group leader natin. Basta pagkatiwalaan mo si God. Iba yung, alam mo yon, nakita mo mismo in your very own eyes kung paano fino-fulfill ni God yung promises niya sa'yo, sa family mo, sa mga tao around you. Kasi alam mo na ito yung character ni God. Again, ang question for us is, are we fully convinced that God is able to do what He had promised? Are we fully convinced? Fully, hindi sinabing half-heartedly. Diba? Medyo kumbinsido lang ako, pero may backup plan ako just in case. Hindi talaga to gawin ni Lord. Yan. Diyan tayo mahilig eh. Right? Sa backup plan. No? Medyo tagilid eh. Parang hindi naman yata gagawin ni Lord. So, ito yung backup plan ko just in case. But we don't have just in cases kay Lord. Pag sinabi niya, gagawin niya. He will surely do it. Sabi din sa word na si God who has started the good work in us, He will surely bring it into completion. So ano ba yung good work na in-start na ni God sa life natin? Ano yung mga bagay na ginawa na ni God sa buhay natin na mga magaganda? And patuloy niya pang gagawin. And so, ito yung natin, pinanghahawakan natin eh. Lalo na, for us, hindi naman smooth lang yung life natin eh. Hindi naman pinangako ni Jesus na pag nag-follow tayo sa Kanya, smooth na lahat, wala ka ng pagdadaan ng problema. Alam natin na as we follow Jesus, there will be challenges, right? May mga struggles. Pero ang pinanghahawakan natin, kahit dumadaan tayo sa challenge, tuloy lang. Tuloy lang tayo ng pag-follow kay Jesus. Panghawakan natin yung salita ng Panginoon. Panghawakan natin yung mga pangako niya. Dumadaan tayo sa matinding problema, tuloy lang tayo. Hindi pa tapos si God sa atin. Gumagawa siya ng mabuti ngayon sa buhay natin, sa pamilya natin. Hindi pa tapos si God. Marami pa siyang gagawin. And tayo as a church, we're also hoping one day, na makalipat din tayo in a bigger location. Yung mga pinagpipray natin na family members natin, makilala din nila si Lord. Pinangahawakan natin, one day they will also serve with us. God is able to do what He had promised. Tuloy lang tayo kahit at times we are also being persecuted. Tuloy lang tayo kahit at times people judge us. Bakit naman ganyan? Diba? Tuloy lang tayo. Because again, God is able to fulfill what He had promised. And lastly, our faith in God is anchored on the death and resurrection of Jesus Christ. Our faith in God is anchored on the death and resurrection of Jesus Christ. Paano tayo makakasigurado? Ito siguro kasi yung natin yung question din natin. Paano tayo makakasigurado, Ate Sam, na He will fulfill or He will keep His promises? Paano tayo makakasigurado? Kasi alam natin na yung greatest promise ni God sa atin, the greatest promise of all, has already been fulfilled. That Jesus Christ died and rose again for us. Kaya again, yung hope natin kay God, naka-anchor yon sa death and resurrection ni Jesus Christ. Si Abraham, hindi naman niya na nakita yung
many nations, right? Kasi limited lang yung buhay niya. Ilang taon lang din siya nabuhay, right? Ang nabutan niya lang din na talaga yung anak niya si Isaac, right? And hindi pa niya nakita na marami pang mga tribes yung sumunod, right? Marami pang nations yung nag-birth through the promise of God sa kanya. But Abraham looked forward to a promise na he hadn't fully seen yet. So si Abraham and Sarah, even if yung life nila hindi perfect, may mga times sumablay sila, right? Tinry nila, natulungan si God. Pero nang nakita nila, ay, ito pala yung consequences of trying to help God. Right? Ito pala yung consequences. Mas titindi pa pala yung problema namin kung nulungan namin si God. May mga ganong instances na ba tayo sa buhay natin? Meron pa nangako si God, tutuparin niya naman yon, pero dahil sa kagustuhan natin na matupad na agad yon, we tried to help God. At nung nakita natin na in trying to help God, mas lalong lumala yung sitwasyon natin, nakita na, meron na ba tayong ganong pangyayari sa buhay natin? Parang mas lalong lumala. Diba? Hindi na dapat pala ako nakialam sa ano ni Lord, sa pinramis ni God. And dahil yan, lumala, diba? Sometimes, that puts us to shame na wala sinira ko na yung plano ni God sa akin. Pero nais ni Lord sa atin, balik lang tayo sa Kanya. Balik at balik lang tayo sa Kanya. And yun yung nakita natin sa life ni Abraham at ni Sarah. Kahit nagkamali sila ng ilang beses, right? Tinry nila na tulungan si God. Pero nang na-realize nila, di ko na pala kailangan tulungan si God. God is able to fulfill what He had promised sa amin. Nakita natin doon, no, na kahit hindi niya fully nakita, kahit hindi nakita ni Abraham na marami pang mga nations yung nag-birth under dun sa through that promise of God, no, na kinumpleto ni God or finulfill ni God yung pangako niya. Kasi, no, ito yung nais na Lord sa atin, no. We look back, no, dun sa greatest promise niya para sa atin, that He, no, will give or binigay niya yung Son niya na si Jesus Christ so that, no, sabi nga dun sa kinakanta natin kanina, so that I could live. Right? So that we could live. Binigay niya yung anak niya. And si Jesus Christ, He gave up His life on the cross so that, no, so that mamuhay tayo dun sa pangako ni God. Mamuhay tayo dun sa life na ibinigay niya sa atin. Kaya nga sabi dun na yung faith ni Abraham, it was counted to him as righteousness. Kasi kung sa totoo lang, right, kung susumahin lang din naman natin yung life nilang dalawa, parang pwede nang si God sabihin niya, ay, wag na lang pala, sa iba na lang, sa iba ko na lang ifo-fulfill. Ang pasaway nyo kasi, right? And sa atin din, di ba, minsan, have we looked into that, na iniisip natin na si God, bawiin ko na nga to sa'yo. Ang pasaway mo kasi. But, hindi naka-anchor doon yung pangako ni God. Hindi naka-anchor doon sa kung gaano karaming failures yung meron tayo. Kasi naka-anchor yun sa mismong character niya, that He is good and He keeps His promises. He is good. Sabi nga dito, counted kay Abraham, it was counted to him as righteousness. Pero ang ganda kasi sabi doon sa verse 23, but the words it was counted to him were not written for his sake alone. So kumbaga, yung promise ni Abraham, ay promise ni God for Abraham, hindi lang yun para sa ikabubuti niya. Hindi lang yun para sa sake niya. Pero sabi dito, in verse 24, but for ours also.
it will be counted to us who believe in Him who raised from the dead, Jesus our Lord. So ganun pala mangako si God. Pag nangangako si God, hindi lang yun para sa ikabubuti ng taong pinangakuan niya, pero ikabubuti din ng mga tao na maniniwala pa sa pangako niya. Ano ba yung mga pinangako na sa atin ni Lord? Bear in mind na hindi lang yun para sa good natin, pero sa good din yun ng mga tao na masusunod pa na maniniwala sa Kanya. And so, nakita natin dito, no, it will be counted to us who believe in Him who raised from the dead, Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Kaya naman yung faith natin kay God, hindi siya blind, hindi siya yung ano lang, hindi siya yung bulag na faith na sige, sinabi ng coach ko si Jesus lang. And then ikaw naman, blind ka, you don't immerse yourself or you don't discover pa yung character ni God. You don't look at His Word. Hindi mo tinitingnan yung word niya, hindi mo binabasa, hindi mo inaalam ano pa yung character ni God, hindi mo inaalam kung ano yung goodness ni God. And so, yung faith natin, parang nagiging blind lang, positive thinking lang. Hindi, sige, kaya yan. But our faith is not blind. Yung faith natin is based sa greatest event in history, and that is the cross and the empty tomb. Si Jesus, hindi naman siya nanatiling nasa krus lang right? Kaya nga yung krus natin dito, walang imahe ni Jesus Kasi nabuhay siya ulit. And because of the empty tomb, dahil nabuhay ulit si Jesus, nag-resurrect siya from the dead. Right? Hinahanap nga siya ng mga disciples niya Kahapon ganun din yung mensahe Right? Sabi ng messenger, why are you looking for bakit mo hinahanap yung living among the dead? Si Jesus nabuhay ulit At dahil nabuhay ulit si Jesus, may pag-asa tayo. Yung pag-asa natin, hindi hanggang sa mundo lang na to. Diba? Yun yung pinangahawakan natin. Kaya, kung susumahin yung ano natin, yung buhay natin, ang tanong, babalik ulit tayo dun sa tanong saan ba naka-anchor yung pag-asa natin? Naka-anchor ba yung pag-asa natin sa mga tao? Diba? Naka-anchor ba yung pag-asa natin sa resources na meron tayo? Naka-anchor ba yung pag-asa natin sa relihiyon? Or naka-anchor ba yung pag-asa natin sa mga nangyayari sa bansa natin? Again, our hope is in God, and our hope is not futile, our hope is not in vain, because it is anchored sa pagkamatay at pagkabuhay muli ng ating Panginoon na si Jesus Christ. And so ano man yung mga hinaharap natin, right? Ano man yung mga challenges na fini-face natin ngayon, dahil nabuhay ulit si Jesus, then we can face tomorrow. Dahil nabuhay si Jesus, then we can continue to walk dun sa call ni God sa buhay natin. Dahil nabuhay muli si Jesus from the dead, He can raise ano man yung mga namatay ng pangarap, ano man yung mga dysfunctional na relationship na meron tayo, aayusin ni Lord yun. Dahil nabuhay ulit si Jesus, then yung magulo nating buhay, siya yung aayos nun. Dahil siya yung pag-asa natin. Sa Kanya, yung pundasyon, siya yung basis ng pag-asa natin. And so, kaya tayo bilang Kristiyano, hindi na defined ng fear yung buhay natin.
Hindi na tayo defined ng, hindi na tayo defined sa limited lang na kakayanan natin. But our life is defined by the power of our risen Christ. Our life is defined by who Jesus is and what He has done for us. And so with that, no, can we all stand today? And ito yung pinanghahawakan natin. Yung hope natin, no, hindi siya built on our works, hindi siya built on our achievements, or hindi siya built on our circumstances, but it is anchored on the unchanging promise of God na finulfill niya sa finished work ni Jesus Christ. At dahil sa death and resurrection of Jesus, then we have a sure and lasting hope na hindi kailanman mananakaw ng mundo sa atin. And so, if we are here today and maybe andun tayo sa sitwasyon kung saan we feel hopeless, parang feeling natin wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa na maayos pa yung mga nasirang relasyon sa pamilya natin. Wala nang pag-asa pa na ma-fulfill yung pinapangarap ng pamilya ko sa akin. Or maybe you are waiting for God to fulfill a promise. Naghihintay tayo. It seems like parang antagal na nung paghihintay natin. Or maybe, nare-realize natin na teka, yung faith ko yata, mas naka-anchor pa dun sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Or sa kung ano yung mga bagay na meron ako, rather than in Christ. But wherever we are right now, ano man yung nasaang journey man tayo ng pag-follow natin kay Jesus, whatever season na meron tayo ngayon sa life natin, God is calling us na hindi lang natin i-figure out na mag-isa yung life natin, right? But He wants us na pagkatiwalaan talaga natin siya. We trust His will, we trust His ways for us, and we believe that He is able. Again, kung tayo lang, hindi naman talaga natin kaya. Kung tayo lang, sa sariling kakayahan lang natin, hindi natin kaya. But again, God is able. God wants us to hope against hope. And nais ni God na i-anchor natin, i-angkla ulit natin yung buhay natin sa Kanya. Sa ginawa niya on the cross. Wala na pong ibang paraan. Wala na pong ibang backup plan. Yun lang yun. Yun yung plano ni God ng salvation para sa ating lahat. Yung isave niya tayo by what He did on the cross. When He was crucified, when He bore our sins, when He died, and when He rose again. I hope hindi na tayo katulad ng iba na we continue to find ways. We continue to discover other ways. Paano pa tayo makakaalis mula doon sa sitwasyon natin? We can only find our hope in Jesus Christ. Yun lamang po, wala na talagang iba. Because again, He said in His word, He is the way, the truth, and the life. Kaya ngayon, I believe that the Lord is inviting us to respond in this message na if we have been walking in the Lord for many years now and we think na parang, Lord, mas maigi pa yata na hindi na lang ako nag-follow sa'yo. Or Lord, ang tagal naman bago ma-fulfill yung promise mo sa akin. I invite you to respond today in this message na, Lord, i-renew mo ulit yung faith ko sa'yo. I-renew mo ulit yung pag-asa ko. Yung pag-asa ko nasa iyo, Panginoon. Sa kabutihan mo. Sa character mo. And to let the God of Abraham, of Isaac, of Jacob, yung lahat ng mga character na nababasa natin in the Word, sa Bible, na kung paanong naging finulfill ni God yung promise niya sa mga tao na yun. He is the very same God who's also fulfilling His promises to us right now. Na Lord, gusto kong panghawakan yung salita mo. Gusto ko, Lord, na
mamuhay ako ng naaayon sa salita mo. Lord, hindi na ako aasa sa sarili kong diskarte. Lord, hindi ko na itatry pa na tulungan ka. Kasi yung word mo pa lang, what you said in your word is already enough. You want me, Lord, to walk in obedience sa salita mo para sa amin. And so today, can we take this time to really, talk to God, to have that personal time kay Lord, na to have that moment na i-reflect natin yung goodness ni God and to really search our hearts. Again, just like what He said in His word, i-seek natin si God. Can we take that time right now? Let's pray together. Lord, alam namin, Panginoon, na nasa kalagitnaan ka namin. Salamat, Panginoon, kasi mabuti ka, God, at nangusap ka, Lord, sa word mo para sa amin this morning. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na nothing is impossible to you. If those things, Lord, ay impossible sa amin, but Lord, nothing is impossible sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Dahil I know, Lord, that you are searching the hearts of your people right now. And Lord, there are so many times, God, na we keep on leaning, Lord, sa sarili naming understanding. We keep on leaning or we keep on putting, Lord, yung pag-asa namin sa mga bagay na meron kami. Or sa mga tao, Lord, na nasa paligid namin. We keep on putting our hope, Lord, even sa sarili namin, thinking na sa sarili naming diskarte, kaya naming mapagtagumpayan yung mga bagay-bagay. And by thinking that try ka namin na tulungan, Panginoon, na sa ganoong paraan mo i-fulfill yung mga pangako mo sa amin, Panginoon. But Lord, today, nais namin, Panginoon, na ilud sa iyo, God, yung isip namin, yung puso namin. Kami, Lord, yung buong-buong kami, Panginoon, na Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataon, Lord, na nasa ganong posisyon kami. Na we keep on putting our hope on other things other than you, Jesus Christ. And so today, Lord, we choose to hope against all hope. We stand, Lord, on your promises sa buhay namin because you are able. Hindi dahil kami, Lord, hindi dahil kami yung may kakayanan, pero ikaw, God, yung may kakayanan. And Lord, you said in your word na ang sino mang naniniwala sa'yo, ang sino man nilalagay nila yung hope nila sa natapos mo ng work on the cross, how you died and you rose again, Lord. And we know, God, na yung life namin will never be the same again. Lord, dalangin ko sa bawat sa amin dito. Magkakaiba man kami ng journey of faith. Some of us have been walking the faith for so many years already, and some of us are still starting on our journey. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na iangkla namin yung buhay namin sa iyo, Panginoon. Lord, I pray, God, na strengthen mo kami. Kung meron sa amin, Lord, na nanghihina, marami, Lord, na iba-ibang sitwasyon yung pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, God. Sa family namin,
in our personal lives, sa career, sa negosyo, or even, Lord, as a church, God, as a church that we are hoping, God, for your promises sa amin, God. Lord, give us or build in us, God, an unshakable faith na hindi naka-root or hindi, Lord, hindi nakaangkla sa mga bagay sa mundo na to, but it is rooted in your eternal word. And so, God, I pray, Lord, would you birth in us a desire? Would you birth in us a desire, a hunger, Lord, and thirst, God, sa salita mo, Panginoon, sa presensya mo, Lord, sa buhay namin. Na, Lord, dalangin namin, hindi lang kami basta mag-positive thinking or hindi maging blind yung faith namin sa iyo, Panginoon. Pero, Lord, saliksikin ka namin. Alamin namin, God, kung ano yung puso mo para sa amin, yung puso mo para sa church, yung nais mo para sa amin, Panginoon. And Lord, dalangin namin, God, na as we live for you, God, na Lord, we will be able to face whatever will come our way, whatever will come sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, God. And Lord, I pray that in the next weeks to come, as we continue, Lord, to glean on your word, as a church, God, na patuloy namin, God, na kilalanin ka sa salita mo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, unti-unti mo, God, na i-align muli, God, yung puso ng bawat isa sa amin, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming tanging pag-asa. At dalangin namin, God, patuloy ka na maghari sa buhay namin. Maghari ka, Lord, sa church na ito. Maghari ka, Lord, sa even, Lord, sa nation namin, God. Lord, today we wanna take that time to pray for our nation na in the next weeks to come, God, na yung mangyayari, Lord, sa nation namin, Panginoon, as we elect new officers, officials in the land. Lord, bigyan mo kami ng wisdom to be able to see, Lord, yung heart ng mga tao, God, na nais magsilbi. Na hindi nila pagsisilbihan yung sariling interest nila. But tunay nga, God, pagsisilbihan nila yung bayan namin, Panginoon. That, Lord, as all of us are imperfect, Lord, still, God, dalangin namin, Panginoon, may we be able, Lord, to see and continue, Lord, to pray for our nation, Panginoon. Na, Lord, tunay nga na pagpapalain mo yung bansa namin, Panginoon. Pagpapalain mo, God, yung bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, dalangin namin, Panginoon, na Lord, at the end of the day, our hope is in you. At the end, Lord, of everything else, our hope is on what you did for every one of us, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin, patuloy ka naming mahalin, patuloy ka naming pagkatiwalaan, patuloy namin, God, na ibigay yung buong buhay namin sa iyo. Panginoon, sa iyo lamang namin ibibigay ang aming pinakamataas na papuri, ang aming pinakamataas na pasasalamat sa aming Diyos at tagapagligtas. Na God, hindi ka na natiling patay, pero nabuhay kang muli upang kami ay magkaroon ng pag-asa. Hindi lamang sa mundo na ito, pero Lord, in eternity, God. Maraming salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Let's worship God together. Someone like me.
Thank you, Ate Sam. Ate Sam, for preaching the Word of God. So, let us pray. Lord, thank you for today, Lord God, na binigay nyo. Lord, thank you for your Word, Lord God. And we pray, Lord God, that yung Word na na-receive namin today will not be only knowledge, Lord God, but we will apply it on our life, Lord God. Lord, we humbled ourselves, Lord God, to reach out to you, Lord God, to put our hope in you, Lord God. You said, Lord God, in your word, Lord God, it is finished, Lord God, sa cross, Lord God, that you have won it all for us, Lord God. Salamat, Lord God, sa araw na to, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ayan. Few announcement lang. We have ongoing activities and registration. So, first, we have the Life in His Word. So, every Saturday yan. So, yung mga nag-finish na ng Life Day, yan, you highly encourage na yan, pumunta tayo sa Life in His Word. And also, we have Race for Life on August 16, 2025. So, if gusto nyo mag-register, kindly reach out to me or dun sa mga admin natin. So, kung gusto nyong tumakbo, yan. And tumakbo for a cause. Yan. Sa SM, SM MOA. Yan. And also, we have yan. So, merong another announcement. Ito, big screen for bigger purpose. So, magkakaroon tayo ng movie fundraising on May 24, 2025. So, kung saan to, sa Fairview Terraces. And also, how much yung registration, we have 950 pesos. So, ayan, sa Ayala Mall, Fairview Terraces, cinema, wala pang cinema 5. Yan, and also, yan, yung proceeds nito will go to our Life Nova Project FT for our worship services expenses. So, yan, you can reach out to Queen E and Grace for registration for our movie for a cause. So, ayun lang. Watch this trailer. I'd like to tell you a story, son. Some say it's the greatest story ever told. It has angels and wicked kings, jealous rivals, and miracles. Open your eyes. Our story begins too. And I'm not interested. It just so happens that this story is about a king. One prophecy speaks of. Look, Willa! Look at all the fish! It's time for Jesus to gather a few friends like Judas Iscariot. He gains more followers every day. Find him. It's like nearly enough for you to feed all of these people. The people are calling him king. Then he turns the people against him. Are you king of the Jews? Once I'll accept it, and so should you. Jesus still had lessons to teach us. Don't be afraid.
I love Monday. Yeah, excited na ba kayo to watch the movie? Sama-sama tayong panoorin yung King of Kings. So again, sa May 24, 2025 sa Fairview Terraces Cinema 5. So big screen for bigger purpose. So 950 pesos. So kasama na yung popcorn doon sa tubig. Yan. So avail na. Yan. So ayun lang. Ha? Blanket? Wala po ata. Yan. So, yan. Thank you again for attending our 10 a.m. service. So, yun lang po. Thank you and ingat po kayo pag-uwi.